What's up mga idol? Taipei disqualified na talaga, nakapagdesisyon na ang FIBA. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Bago ang balita tungkol sa Taipei, isang appreciation post lang muna sa player na ito, ang nag-iisang Justin Brownlee na mahal ng lahat ng mga Filipino fans. Grabe ang puso na pinakita niya kontra sa Chinese Taipei. Yung tipong handa na sumuko ang lahat at tanggapin na agad ang pagkatalo, pero pilit na gumagawa ng paraan si JB para makuha pa din ang panalo. Binuhos na nga niya ang lahat ng makakaya niya para subukang manalo. Pero sa laban ng basketball, hindi kakayanin ng isa laban sa 5, dahil lahat ay gumagawa para sa Chinese Taipei pero si Brownlee lang para sa Gilas. Pero kahit natalo nga ang ating national team ay nakuha ni JB ang respeto ng lahat. Samantala, talakayin na natin ngayon ang isang balita tungkol sa Chinese Taipei. Maraming mga Filipino fans ang talagang nagrereklamo sa kanila, tungkol sa pagkakaroon nila ng napakaraming bagong players. Last time na nakaharap nila ang Gilas, 3 na lang ang natira sa lineup na yun, ibig sabihin ay halos lahat sa kanila ay napalitan na. May dagdag player pa ngayon na hindi maipaliwanag kung paano sila naging lokal. Si Muhammad Gadiaga at Lin Tingchen ay dating mga naturalized player ng Chinese Taipei, kaya ang pinagtataka ng karamihan ay kung bakit nakapaglaro sila ng sabay. Pareho silang considered naturalized noon pero local na ngayon. Kaya naman ayon sa mga kumakalat na post sa social media, magkakaroon daw ng masusing investigasyon ang FIBA, at titignan daw nilang mabuti kung paano nakapaglaro ang mga former naturalized ng Taipei as local player. Kung napatunayan nga daw na may something suspicious na nangyari dito, hindi daw sila magdadalawang isip na patawan ng disqualification ang Chinese Taipei, ibig sabihin ay hindi na counted ang panalo nila sa Gilas. Sobrang unfair daw kasi sa part ng Gilas na sumusunod sa rules ng FIBA. Kaya kung hindi gagawa ng aksyon ng FIBA dito ay baka mahirapan daw sa future competitions, kung saan ang ibang team ay gagayahin ang Taipei. Sa tingin ko ay tama lang talaga ito, patas nakipaglaban ang Gilas Pilipinas, walang halong pandaraya o kahit ano pa, pure basketball talaga sila, kaya sana ay magkaroon ng disqualification kapag napatunayan na may pandaraya. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa ginawa ng Taipei? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.